Oh, 'yan dito tayo. Eto yung susunod na topic natin mga bossing. Oh, eto na naman, Mindanao Independence Resolution to be submitted to UN. Sandali lang, ang Palawan, Palawan ho ito, mga kababayan. 'Di ba Palawan 'yan, ta's eto yung Kamindanawan. Ang Palawan ba kasama ng Mindanao? Ibig sabihin nakapunta na pala ako sa Mindanao, kung gano'n? Tingnan ko nga sandali. Ah, Palawan. No, Palawan Express. Naku, magpapadala. Oh, Palawan is part of Mindanao? Hindi. No, Palawan is not geographically part of Mindanao. It's an archipelago near Luzon, administratively in the Mimaropa, but historically, politically, linked to Mindanao through proposed federal idea. Ito yung sinasabi nila, proposed ano daw. No, pero natanong niyo na ba yung mga taga Palawan kung gustong sumama sa inyo? O, 'di ho ba? Baka mamaya sasama-sama niyo ay ayaw naman palang sumama sa inyo ng Palawan. Tsaka ang tanong din 'no, pinipilit ninyo yung ganiyang ano, paghiwalay ng Mindanao, 'no? Pinipilit ho nila yung paghiwalay ng Mindanao. Tinanong niyo na ba yung lahat ng nakatira diyaan sa Mindanao kung gusto sumama sa inyo? 'Di ho ba? Baka kayo-kayo lang na mga DDS ang nagpupursige at nagtutulak nito. Hmm, kasi ho ganyan yung mga DDS, idadamay nila lahat-lahat ho. Tingnan niyo naman yung mga karatig-bayan nila, oh, lalo na sa Davao, sa taga Davao ho mga bossing, pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung umpisa pa lang po, ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Mindanao, yung kinagabihan po, mautog nila. 'Di ba po, um, pinasinayaan yung mga magsasaka nung mga kalupaan nila, binigay yung mga titulo, mga patubig at yung mga pagpapagawa po ng kalsada. Tingin ko ho ang ginawa nila dun mga bossing, naaano sila, nagseselos sila kasi pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos at siyempre ho, hindi pinapabayaan yung mga taga Davao kaya ho ano, sinisira nila. Natatakot sila na si Pangulong Bongbong Marcos suportahan ng mga taga Davao si Pangulong Bongbong Marcos. Yung unang-unang mautog ho nila mga kababayan, hmm, yung gabi na yon, kinabukasan po, siguro alam na nila, naku may inauguration na pagbubukas ng mga kalsada. Naku merong mga patubig at merong mga pamimigay ng mga lote doon sa mga magsasaka. Magmautog tayo 'no para ano. Yun din po yung ano, yun din po yung sitwasyon mga boss chief amo sir, na si Baste Duterte hindi ho sumipot. Oo, kasi nandun sa mautog. Selos. Ako ho mga kababayan, kung ako ho ang mayor, sabihin na natin sige galit ako sa presidente, 'no? Galit ako sa presidente, okey sige fine. Pero kung talagang ang puso ko ay para, sa mga kababayan ko, 'no, sa pagginhawa ng buhay ng mga kababayan ko, hindi ho ako magagalit, sisipot ho ako dun. Bakit? Kasi po alam ko makabubuti po sa aking mga kababayan yung yung proyekto ng ating pangulo. Pero si Baste ano, wala. Ewan ko ba diyan sa mga 'yan. O tingnan mo pati yung boxing nila ni General Torre hindi ho siniputan mga kababayan. Ganyan ho ang mga ugali niyan, puro lang ho, panay lang ho, paninira sa gobyerno. Kasi ho, nasanay sila mga kababayan na si dating Pangulong Duterte ang presidente. Nasanay sila na walang, kumokontra sa kanila. Nasanay sila yung mga confidential funds, sige confidential funds. Kaya ngayon si Sara, yung Vice Presidente taranta nung pinaglalabas sila ng mga, dokumento kung saan ginasta yung confidential fund. Nagulat sila, hindi nila akalain ho yun mga kababayan. Ngayon, eto sinusulong nila, Mindanao Independence Resolution. Paano yan mga taga Mindanao, pagka papasok kayo ng Luzon kailangan niyo ng trabaho, kailangan niyo siguro magpatatak ng passport ninyo. Oh, 'di ho ba? Mga boss chief amo sir, oh.
Ay naku. Pero ako, naniniwala ho ako mga bossing, mga chief, mga amo, mga madam, bili na po kayo, 3 tumpok nagbenta na, eh. Ako ho, naniniwala ho ako, hindi ho lahat ng taga Mindanao, hindi ho lahat ng taga Palawan, eh, gusto yang pagsusulong ho nila na yan, wala lang. Basta trip lang nila, ipipilit nila at malabo hong mangyari yan mga bossing. Ano po, o yung mga taga Luzon na nagsusulong na hihiwalay na ang Mindanao, bakit hindi pa kayo lumilipat dun, 'no? Para kapagka hiwalay, eh, taga roon na kayo. Dati nga ano sabi niyo, ang Davao, eh, pinaka-safest city sa buong Southeast Asia. Oh, sinasabi pinapakalat ninyo yung mga kable ng kuryente ay nasa ilalim ng lupa. Nung nakita namin isang araw may nakalambitin doon sa kable ng kuryente ninyo na parang spaghetti din. O 'di ho ba mga kababayan? Tapos papaasahin niyo um, yung mga tao diyan na pauunlarin niyo na hindi Xi Jinping, eh, na nakalimutan ko yung presidente ano, ng Singapore. Oh, na gano'n ang gagawin. Diyos ko malabo ho. Yoon talagang may pagkilos at talagang may gawa ho. Lee Kuan Yew, oo, Lee Kuan Yew. Yun talagang may pagkilos at talagang isinabuhay yung pagpapaunlad doon sa Singapore. Eto pambubudol lang yata yung sa inyo, eh. Kagaya nung 2016 na eleksyon. Dun niyo kami dinali, 'di ba? O baka yang mga taga Mindanao, eh, dadalihin niyo din sa ganyan. "Uy, palalakasin, pauunladin, yayaman tayo." Hmm, tapos ang ending, eh, kawawa yung ibang mga kababayan ninyo. Yung ibang mga taga diyaan sa Mindanao, nadamay pa kami dito sa mga Putragis na ito. Ang ayos-ayos namin dito sa Mindanao dati kasama ng Pilipinas, eh. Tsaka ang tanong, itong pagpapawatak-watak po ng ating bansa, hindi po ba ito isang rebelyon? Nagtatanong lang ho ako mga kababayan. Meron pa silang flag, oh, ayun, Flag of the Federal Republic, republic pa, anak ng toko na 'yan. Pina-print niyo na. Oh, pina-print niyo na, ipinaskil niyo na, Republic pa yung yung pangalan niyo diyan. Mali pa, hindi niyo man lang, inano, dinoble check man lang. Diyos ko, kung ano-ano inuuna ninyo. Oh, 'yan ayos yung ano nila, flag nila. Ang layo nung ano, Palawan. Maipilit lang ho itong mga ito, mga boss chief sir. Naku, wala akong katutunguhan 'yan, 'no? Wala po. Eto nga ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos mga boss, eh. Biruin niyo po mga kababayan, para hindi nila maramdaman na left behind sila, na naiiwan sila, eh, unang-una pa nga po yun, eh, 'di ba? Unang-una pa nga pong gumawa ng mga proyekto diyaan po sa Davao mga bossing. O ano yung inaarte niyo diyan? Yung mga Duterte, yung mga DDS, yaan lang po yung mga maaarte na kesyo akala mo, eh, sila yung mga magagaling lang lagi. Dami naman palang ghost project diyaan sa Davao. Oo, 'di ba? Mga baha, 'di ba? Yung mga video ho nung 1 buwan o 2 buwan makalipas, eh, akala mo maladagat na ho yung pagbaha diyaan sa Davao, eh. Wag nga kami, may paghiwa-hiwalay pa kayo na ng Mindanao sa Pilipinas, Diyos ko. Hmm.